Magandang araw mga lods. Ngayon merong tayong sasaguting tanong. Totally to eh. Dalawang beses na tinatanong to. Sabi ko tingnan na lang sa video. Pero ito ngayon may nagtanong uli. Kaya sabi ko sige sagutin na natin yung tanong niya patungkol sa mga dominant. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods, magandang umaga. Merong sa atin, totally napakaraming beses ko nang inano ko to, binlag ko na to eh. Ngayon may nagtanong, itong huli medyo iba yung niya, totally dalawa sila. Kaya lang hindi ko matandaan talaga yung yung, kasi minsan dumadaan sa wall. Ang sabi ko na lang itingnan na lang yan sa mga vlog kasi nandun na. Kaya lang itong parang nagtanong uli. Ngayon pangkalahatan na lang yung yung sagot ko mga lods. Yung tanong niya o nila, pati na rin yung mga di pa nakakaalam. Ito pang lang to mga lods, pang newbie, yung mga beginner kumbaga. Ang tanong niya sa mga dominant part and recessive, diba, no? Yung tanong niya, sabi niya, idol, yung ba mga dominant, sabi niya, galing ba sa opaline? Yan ang totaling tanong sa atin mga idol. So ito yung siguro mabilis lang na silang beses na tong na-vlog natin eh. Ito yun mga idol, mga hindi nakakaalam. Yung dominant, kasi may dominant lang, tapos may dominant pied, tapos may recessive. Ayan, totally yun lang alam ko, yung tatlo. Pero meron pa yung cinnamon, marami, kung idudugtong-dugtong mo, marami, pero kung yung basic na tanong lang, tatlo lang yun o apat, mga ganon. Ngayon yung niya, kung galing ba daw sa opaline yung dominant, ganito yun mga lods. Lalo na yung alam niyo naman ako, may sakit akong kalimot mga lods kasi pag nag-scroll ako hindi ko na binabalikan yun eh. Yan, depende. Kasi ako meron akong dominant galing sa opaline, pwede naman yun. Pero meron dominant galing din sa normal. So, paano nangyari yun? Tingnan nyo yung mga dominant mga lods. Yung may ipapakita akong picture. Yan, halimbawa, yan, yung picture. Yung dominant na common, minsan may pa yan eh. Alam mo yung baring, yung guwit sa batok, di ba? Marami yon. Pag sa normal na parakeets, yun yung normal, yung may guwit-guwit. Pag kuminis na yon, yun na yung opaline. So ang palatandaan ng opaline naman magmula sa likod hanggang puwitan, kung green yun, puro green yun. Kung blue, puro blue yun. Tumatagos siya. Ito sakits lang tayo Tapos ang palatandaan pa ng opaline nga, sa may ulo niya makinis na, wala nang masyadong guhit-guhit. Minsan talagang clear yun, pag na-dilute na ng todo. So kung dominant ang usapan, pwede kasing may baring pa rin na galing sa normal, may baring. Tapos halimbawa, pinagpares mo yung dominant at saka normal. So may tendency yung magiging anak niya, may pagka-normal siya pero dominant siya. Sabihin mo, babasag yung mga kulay niya. Kumalat, kumbaga. Dumami, yan, yung kulay niya. Sumabog, yan. Yung natag na dominant. Kumbaga na dominante, dumami. Kumbaga nasakop, kumbaga. Tali napaksa ko na ito na-topic ko na. So yun yung dominant na normal.
ang kapares. Tapos, may tinatawag din pied, dominant pied. Yung palatanda naman ng dominant pied, parang siyang may guhit sa batok. Kumbaga may puti, minsan yun eh. May guhit siyang ganon. Depende na sa kulay ng dominant. Basta may ano yun. May pagka-normal siya na dominant. Tapos may baak, kumbaga. May guhit, may bar na makakapal. Yun yung dominant pied. Yan, Tapos yung isa namang totally galing yun sa normal, mga lods. Maaaring pinagpares yun na dominant tapos normal. So nag-anak sila nag-inakay sila ng may baring pa rin yung ulo tapos parang may guhit. Yun yung galing sa normal na dominant. Tapos meron ding kumbaga dominant pied yun. Dominant pied yung may baring, tapos yung normal na dominant wala, kasabog lang yung kulay. Ayun, dominant pied yun. Kaya galing siya sa opaline, kaya galing siya sa normal. Walang guhit sa batok. Sabihin yung makapal na guhit, yung ayan, yung makikita nyo sa picture. So yun yung normal na dominant. Yung may guhit na bukod siya may baring tapos may isa pang mahabang guhit na gano'n sa batok, dominant pied naman yun. Tapos may isa pang dominant, yung tinatawag na recessive. So ang recessive naman may possible galing siya sa opaline kasi umatras, umurong yung kulay. Imbis na maraming tagpi, kumonti. Ayan yung nakikita nyo sa picture. Yan yung tinatawag na dominant recessive. So yan yung lods, yung sagot ko doon sa nagtatanong na kung galing ba sa opaline yung dominant. So ang final na sagot doon, may galing sa opaline, may galing sa normal. Minsan nga may galing sa dilute eh. Dahil pag pinagsama mo yung dilute at saka yung dominant pied, so minsan possible ang labas niya recessive. O kaya opaline at saka opaline at saka dominant na double factor. Yun. Lalabas yan, dominant recessive. Sabihin na umaatras. Habang kasi nga pinapares mo pakonti na yung mga kulay. Pag naganak yan, paatras din yun. Umuurong. Hanggang sa nagiging dilute. Nadidilute siya. Kaya nga sa mga kids, mga lods, masarap silang paglaruan pag i-breed. Pag nag-breed ka. Kahit pwede mo ipares dyan. Walang sela niyan. Hindi kagaya ng mga African lovebird na galing sa normal o galing na sa mataas na mutation. Pag bumalik ka sa normal, masisira yung ibon mo. Pero dito sa sa mga kids, walang ganon. Depende na sa'yo kung i-dilute mo o kakapalan mo yung tagpi. Ganon lang yan. Parisan mo ng normal yun. Makapal yung pagka-dominant nun. So gusto mo maging recessive parisan mo lang ng opaline. So possible kasi bisan opaline makinis na yun So kukunti na lang yung niya kasi yung dominant na pinares mo tapos opaline maghahati yun, magre-reduce yung kulay. Kaya minsan may possible nagiging recessive. So minsan meron pa yung parehas dominant. So magiging double factor na yan, mga lods. Sabihin, kabilaan na yung niya, yung lahi niya. So kaya minsan may tinatawag na split opa, split ino, gano'n, parang
Baga hati. O kaya split dominant. Split recessive, gano'n. Sabihin, yung kalahati ng lahi niya, maaaring normal, maaaring ino, maaaring Kaya may mga tinatawag na split. Ngayon, kung parehas na silang na lahi, back to back na yon. Kumbaga. So, yun, ganun lang yun mga lods. Ngayon, kung medyo mali yung termino ko, pasensya na kayo. Siguro, naintindihan nyo naman yung yung ibig kong sabihin mga idol. So kung magpa-project ka, kung sino mo yung nakalimutan na kita lods, pasensya ka na. Kung magpa-project ka, gusto mong lumipis yung yung mga tagpi, maging recessive, kumbaga umatras. So magano ka ng double factor na kahit single factor na dominant, tapos parisa mo ng ino o kaya opaline. Ayan, yung clear na yung body niya. So yun, ano siya, aatras ang nun, pagiging dominant nun. Sabihin yung tagpi niya, uurong. Pati kulay, uurong. Ganon. Ngayon, kung halimbawa naman, gusto mong mag-ano ng dilute, so huwag kang kukuha ng may mga tagpi. O may mga itim-itim. Kumuha ka ino, yan, mga opaline. Yan, para ma-dilute, kumbaga. Ano yan, pag nag-iibon ka, lods, mga idol, kayo mismo ang makakatuklas ng lalo na sa kits. Kasi sa kits, wala naman sila niyan eh. Ikaw ang gagawa ng kulay ng ibon mo. Ganun lang yun, mga idol. Gusto mo maging solid na dilaw? Huwag mong paparisan ng ng ibang Kasi possible, lumabas yan ba? Opaline versus ino. So mag-aanak ng ng opaline. Minsan, naghahati yan. Manilaw-nilaw na mag-green-green, gano'n. So ngayon, kung ang ipares mo, puti na ino, yun naman, may possible naman, may lumabas na crimino. Crimino, red eye, yan. Kaya yan sa akin. Ganun lang yung pagpapares mga lods. Kumbaga ikaw ang gagawa ng mo. Kaya kung napansin nyo yung mga nakawala akong ibon, ang dami kong nagawang kulay kasi combination lang yan. Pinagpares-pares ko yung gasa yun. Okay, nag-iba-iba na siya. Yan lang ngayon nagpapares ako ng puti. Pag sana nakapagpalabas ako ng mga puti, tapos sabay ipares ko sa dominant na puti. O kaya yung dominant na tag nito, cinnamon. Yun, yun. Kumbaga, tagping ko. Parang spot na lang. Puti, tapos may spot na na itim, ganun. O kaya gray. O kaya cinnamon, ganun sana yung kaso, ganun sana yung gagawin ko. Ang problema, mabagal pumares yung yung mga puti. Hindi sila hindi kagaya na ibang ibon ko. Pag pinagpares mo, salpukan agad. Ito mga puti, hindi. Kagaya niya, may natumbahan tayo ng di ba, ng hen. Pinalit ko puti. Wala, ayaw siyang galawin ng ng dominant na cock. Pero pababayaan ko na yan. Hanggang sa magpares sila. Pag talagang ayaw, inabot na ng buwan, lalasin natin kasi sayang. Ganun lang yung mga lods. Kung gusto mo maging colorful yung mo, magpares-pares ka ng iba-ibang kulay ng makakapag-create ka ng kulay ng ibon. Gusto mo naman puro solid color, gumawa ka ng kung ino, puro ino, tapos opaline, puro opaline. Parehas blue, parehas green. So, puro solid yung mo, yung ibon mo. Pero kung gusto mong kagaya sa akin, matagpi, maraming tagpi, ayun, ka. Dominant, tapos iba-ibang pares. Yun, lalabas yun, mga lots ng ganda.
So ganun lang yung pagpaparis ng mga lods. Ayan, sana nasagot ko ng tama yung sagot niya. No? Totally, nakaraan pa itong isa, tapos ngayon ito na may bago. Di ko lang kung siya rin to. Kaso naisip ko mamaya sabihin, hindi ko sinasagot. Kaya sinagot na natin mga lods. Ngayon mga lods, kung medyo may sa ginamit kong termino, medyo may konting mali. Bahala na kayo magpasensya kasi hindi naman tayo veteranong mag-ibon. Yung sinasabi ko, yung base lang sa experience ko mga idol. Yun lang mga lods, yung natin ngayon. Para magtampo yung nagtatanong Ayun, sa lods, sana nasagot ko yung tanong mo kung sino ka man. Di ba mga lods? Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Bye-bye. At kung nagustuhan mo ang video na to mga lods, hindi ka pa nakasubscribe, mangyari sana makaamot sa'yo ng konting pitik dyan mga lods. At pakishare mo na rin ang video na to, pati aking link mga lods, para umano na ang ating channel. Maraming salamat. Bye bye.